ang panata ng hari na walang kaharian. Matagal na bago na isilang ang mga diwata at bago pa man mabuo ang mga kaharian ng Encantadia, may isang lahing unang huminga sa mundong iyon, ang mga nimfas. Hindi sila mga nilalang ng liwanag lamang, ni ng dilim. Sila ang unang tumawid sa pagitan ng buhay at mahika, ang unang nakarinig sa tibok ng lupa, bulong ng hangin, hiyaw ng apoy, at awit ng tubig. Ang kanilang salamangka ay hindi hiniram sa mga brilyante, hindi ipinagkaloob ng mga batala. Ito'y isinilang kasama ng kanilang dugo. Ngunit ang lahing iyon ay naubos. Isa-isa silang nilamon ng digmaan, ng pagtataksil, at ng takot ng ibang lahi sa kapangyarihang hindi nila kayang unawain. Hanggang sa isang pangalan na lamang ang natira sa hangin, binubulong ng mga puno at iniiwasan ng mga diwata. Diwan Agnem, ang huling nimfas. Hari, ngunit walang kaharian. Pinuno, ngunit walang nasasakupan. Sa gabi ng huling pagpanaw ng kanyang lahi, sa gitna ng abo at sirang mga ugat ng lupa, lumuhod si Agnem sa lupaing minsang tinawag nilang tahanan. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay luho ng may inaasahang babalikan. Ipinatong niya ang palad sa lupang malamig at duguan. Ako ang huling hininga ng mga nimfas, bulong niya. At ako ang magiging huling alaala o ang unang pagbabalik. Doon niya ginawa ang panata, hindi sa mga bathala, hindi sa mga diwata, kundi sa mismong mundo. Maghihintay siya, maglalakbay, at sa tamang panahon, gaganti siya, hindi sa galit, kundi sa muling pagbangon ng isang kahariang hindi dapat naglaho. Sa sandaling mabuo ang hara ng Etheria, sa kanya bubuhayin ang sinumpang pangako. Lumisan si Agnem sa dulo ng Encantadia, sa hangganang hindi na tinatahak ng diwata, kung saan ang liwanag ay nagiging bulong at ang dilim ay may alaala. Mag-isa siyang naglakbay, dala ang sinaunang salamangkang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Mahikang kayang magbukas ng lagusan, magpatahimik ng galit ng kalikasan, at magbago ng anyo ng kapalaran. Dumating siya sa bangin na walang hanggan, isang lugar na walang lupa sa ibaba, tanging ulap, unos, at sigaw ng mga naligaw na kaluluwa. Doon nananahan ang espiritu ng hangin, ang unang bantay ng mga landas na hindi dapat tawirin ng mortal o diwata. Bumugso ang hangin na parang galit na Diyos. Ang ulap ay umikot, at mula rito'y lumitaw ang isang anyong gawa sa ulap at kidlat. May mga mata, ngunit walang mukha. May tinig, ngunit walang bibig. Sino ang nangangahas tumapak sa hangganan ng walang wakas? Umaling-awngaw ang boses. Ako si Agnem. Mahinahong sagot niya. Huling nimfas. At ako'y naglalakbay. Walang nilalang ang naglalakbay rito ng walang kapalit, sagot ng espiritu. Bumalik ka, ngunit itinaas ni Agnem ang kanyang palad. Umikot ang mga sinaunang simbolo, mga anyong mas matanda pa sa alpabeto ng mga diwata. Ang hangin ay natigil sandali, nagulat sa salamangkang hindi nito kilala. Nagbanggaan ang dalawa. Ang espiritu ng hangin ay humugis bilang buhawi, sinikap durugin ang katawan ni Agnem. Itapon siya sa walang hanggan. Ngunit ang nimfas ay hindi tumitindig laban sa hangin, sumasabay siya rito. Hinayaan niyang tangayin ang katawan, pinakinggan ang galit ng unos, at sa tamang sandali, binigkas ang sinaunang sigaw ng kanyang lahi. Ang buhawi ay humupa, ang ulap ay naghiwa-hiwalay, at bumagsak ang espiritu sa anyong kristal na punyal, manipis, kumikislap, at tila humihinga. Ang punyal ng hangin. Hindi iyon nakuha sa dahas, kundi sa pag-unawa. Tinanggap ito ni Agnem at nagpatuloy. Sa paglalakbay niya sa timog, nagbago ang hangin. Ang lupa'y umitim, ang langit ay namula. Umalingaw-ngaw ang dagundong ng isang bulkan, buhay, at nagngangalit. Doon niya naramdaman ang presensya ng espiritu ng apoy. Hindi tahimik tulad ng hangin, kundi mapusok at gutom. Bumulwak ang lava at mula rito'y lumitaw ang isang anyong nagliliyab. May hugis ng mandirigma, may galit ng daang digmaan. Bakit ka narito? Nilalang ng malamig na dugo.
Sigaw nito. Hindi sumagot si Agnem agad. Sa halip, humakbang siya sa gitna ng nag-aapoy na lupa. Ang apoy ay hindi umatras, ngunit hindi rin siya tinupok. Ako'y dumaraan, wika niya. Ngunit kung kailangan kong lumaban upang magpatuloy, hindi ako uurong. Tumalakay ang espiritu ng apoy, mabilis at malupit. Ang bawat hampas ay parang kidlat ng impyerno. Ngunit ginamit ni Agnem ang bilis ng hangin, ang galaw ng unos, at ang sariling salamangka, hindi upang patayin ang apoy, kundi upang pigilan ang labis nitong galit. Sa huli, sa gitna ng pagsabog ng bulkan, bumagsak ang espiritu. Naiwan ng isang nagbabagang punyal. Tila gawa sa puso ng lava. Ang punyal ng apoy. Hinawakan ito ni Agnem, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng mga kapangyarihang kanyang tinipon. Pagkaraan ng maraming araw, dumating siya sa isang napakalawak na anyong tubig. Kulay berde at asul, tahimik ngunit malalim. Isang lawa na tila may sariling alaala. At doon, bumulwak ang tubig. Lumabas ang espiritu ng tubig, anyong babae na gawa sa alon at liwanag. Bakit naparito ang hari na walang kawal at walang kaharian? Tanong nito. Nagkatinginan sila. Naglalakbay ako, sagot ni Agnem, para hanapin ang mahiwagang puno ng lagusan. Nagbago ang mukha ng espiritu, mula sa kalmado tungo sa babala. Mapanganib ang landas na iyon, wika nito. Maraming ligaw na kaluluwa, mga taksil na diwata, mga nilalang na itinakwil ng mga devas. Kailangan kong makarating sa kahariang hindi pa nakikita ng diwata o engkantado. Mariing sagot ni Agnem. Tahimik ang lawa. Pagkaraan, iniabot ng espiritu ang isang punyal na tila likido ngunit matibay. Kunin mo ito, wika nito. Makakatulong ito sa minimiti mo. Ang punyal ng tubig. Sa huli, narating ni Agnem ang pinagmumulan ng lahat, ang mahiwagang lagusan. Isang punong mas matanda pa sa mga bathala, ang mga ugat ay bumabalot sa oras. Ang mga sangay tumatagos sa iba't ibang daigdig. Ngunit bago niya marating ito, sinalubong siya ng mga kaluluwang puno ng puot at galit. Mga aninong sumisigaw, mga alaalang hindi matahimik. Nakipaglaban siya, ginamit ang 3 punyal, ang salamangka ng nimfas at ang sarili niyang kalooban. At sa wakas, bumukas ang puno. Hinigop siya pababa. Pagmulat niya, isang kahariang walang naninirahan ng bumungad, walang diwata, walang engkantado. Isang trono lamang at mga sulat ng sinaunang panahon. Lumabas ang mga espiritu ng hangin, apoy at tubig. At saka ang espiritu ng lupa. Nabuo silang 4 at isang tinig ang umalingaw-ngaw. Sa oras na matagpuan mo ang busilak na pusong iyong mapapangasawa. Sa oras na magdala siya ng dugong diwata. At sa oras na lumaki ang inyong anak, muling babangon ang kaharian ng mga nimfas, ang kaharian ng Aerith na Ymphara. Umiilaw ang palad ni Agnem, at bago siya tuluyang mawala ng malay, isang tanong ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Paano kung ang busilak na pusong iyon ay mula sa lahing kaaway?